isang inahing baboy at ang kanyang 3 biik ay nakatira sa isang maliit na kubo sa liblib ng kagubatan. Isang araw, tinawag ni Inang Baboy ang kanyang mga anak. Gusto niyo bang gumawa tayo ng pizza ngayon? Yehey! Opo! Pero kulang tayo ng ilang sangkap tulad ng mais, sibuyas at kamatis. Kaming magkakapatid na po ang mangunguha ng mga kulang na sangkap, nanay. Huwag pong mag-aalala. Babalik kami kaagad. Kaya tuwang-tuwang lumabas ang 3 munting baboy. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay dahil magkakaiba ang lugar na pagkukunan ng mga sangkap. Ang isa ay nagpunta sa maisan, ang isa sa taniman ng sibuyas, at ang isa ay sa bukid ng kamatis. Samantala sa kagubatan, ang malaking masamang lobo ay naghahanap ng mapapakain niya sa kumakalam niyang tiyan. Aba, ang amoy na yon. Baboy! Oo, amoy nga ng baboy! Nang makita ang maliit na baboy na si Gurky, sinundan siya ng lobo. Nang mapansin ng lobo na papunta ang baboy sa taniman ng sibuyas, inunahan niya ito at nagtago sa likod ng matataas na dahon. Ilang sandali pa ay dumating si Gurky sa taniman ng sibuyas. Isa-isa niyang inamoy ang mga sibuyas upang malaman kung matamis o hindi. At nang kukuha siya ng isa pang sibuyas, nahawakan niya ang tenga ng lobo. Hello, Piggy! Ah! Lobo! Tulong! Shh! Kalma lang, bata. Anong ginagawa mo dito sa bukid ng sibuyas? Sinabi ni Gurky na nangunguha siya ng mga sibuyas para sa pizza. Nang maamoy ng lobo ang sibuyas, naluha ang mga mata niya. Sinabi ng lobo na maanghang ang mga sibuyas na yun, kaya bibigyan na lang niya ang baboy ng pinakamatamis na sibuyas. Ngunit kailangan niyang sumama sa bahay ng lobo. Tinanggap ni Gurky ang alok ng lobo at sabay silang umalis doon. Tanghali na nang marating ng gitnang kapatid na si Torky ang maisan. Ngunit ang mga bunga ng mais ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya pinagpatong-patong ni Torky ang ilang mga bato para maabot niya ang mais. Kukuha na sana siya ng isa, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba sa kandungan ng lobo. Ah! Saklolo! May lobo! Maingat na ibinaba ng lobo si Torky at sinabi na huwag matakot. Anong ginagawa mo dito, Piggy? Muntik ka nang masaktan. Kukuha ko ng mga mais para sa pizza. Mukhang mabibigo ka lang, Piggy. Kaninang umaga kasi, nakuha ko na ang pinakamagagandang mais. Matangkad ako eh. Sumama ka sa akin at ibibigay ko na lang sa'yo. Tuwang-tuwa ang munting baboy sa kabutihang loob ng lobo. Mas mabuti nga siguro. Kulang pa ako sa tangkad para mamitas ng mais eh. Sumama rin si Torky sa lobo. Magdadapit hapon na. Si Porky, ang panganay na baboy, ay namimitas ng mga kamatis sa malaking bukid. Ang bango ng mga hinog na kamatis na kumakain na siya doon. Mas marami pa ang nakain ni Porky kaysa sa nasa kanyang basket. Habang masaya siyang pagala-gala sa bukid, nauntog siya sa isang kahoy at bumagsak sa lupa. Pagtingala niya ay naroon ang masamang lobo bilang isang panakot sa mga ibon. Ah! Tulong! Totoong lobo! Hoy, Piggy, kalma lang. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang malaking masamang lobo. Tinanong ni Porky ang lobo kung bakit siya nakatayo sa kamatisan bilang panakot sa ibon. Sinabi ng lobo na tinutulungan niya ang mga magsasaka kapag wala siyang masyadong ginagawa. Naunawaan ng baboy ang mabuting hangarin ng lobo. Bakit ka ba nandito, munting baboy? Kasi namimitas ako ng mga kamatis para sa pizza. Pizza? Paborito ko yon. Pero kulang ang sangkap kung kamatis lang. Kailangan mo din ng keso, kabote, sili, at ang pinaka-importante. Ano? Ang pinakamahalagang bagay ay oven, Piggy. Oven! Kung wala kang malaking oven, masasayang lang ang mga sangkap mo.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon ang baboy sa lobo dahil ang oven sa bahay nila ay maliit lang at hindi masyadong umiinit. Halika, doon tayo magluto ng pizza sa oven ko. Siguradong madami ang magagawa natin. Tinanggap ni Porky ang paanyaya ng lobo at sabay silang umalis. Nang lumubog na ang araw, sumilip sa labas ang inang baboy at balisang naghintay sa pag-uwi ng mga anak. Samantala, maririnig mula sa lungga ng lobo ang pag-iyak ng magkakapatid na baboy. Tulong! Saklolo! Tulong! Kinulong pala ng masamang lobo ang magkakapatid na baboy sa isang hawla sa loob ng yungib para lamunin sila. Inayos niya ang mga panggatong sa kanyang panghorno at sinindihan ito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang paborito kong pizza ay pizza na may baboy. Sa takot ay nagyakapan ng magkakapatid na baboy. Habang ginagatungan ng lobo ang oven para lumakas ang apoy, napansin ni Porky ang bukas na sako ng harina sa gilid. Hinilan niya ito kahit nahihirapan. Kumuha ng malaking dakot ng harina at hinati ito sa kamay ng mga kapatid. Nang buksan ng masamang lobo ang hawla upang lutuin na ang mga baboy sa oven, sabay-sabay nilang sinaboy ang harina sa mukha ng lobo. Aray, mata ko! Nasaan kayo? Hindi ako makakita! Ano to mga baboy? Walang makita ang lobo dahil sa harina na pumuwing sa mga mata niya. Sinamantala ito ni Torky at mabilis na tinulak ang lobo papasok sa kulungan. At ang bunso na si Gurky ang nagkandado ng hawla. Ano nga yung sinabi mo? Pizza na may baboy, ha? Manigas ka ngayon dyan. Akala mo ha? Baka sa gutom may maisipan mo na magpakabait. Ngayon, kami naman nakakain ng masarap na pizza. Halika na mga kapatid. Huwag! Huwag kayong umalis! Huwag niyo akong iwanang nakakulong dito! Nakauwi na sa wakas ang magkakapatid na baboy. Nadala ang lahat ng sangkap na kailangan. Napakasaya ng inang baboy nang makita ang mga biik niya. Oh, di ba mangunguha lang kayo ng sibuyas, mais at kamatis? Bakit ginabi na kayo? Sobrang nag-alala ako. Kinuwento ng mga baboy sa kanilang ina kung ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila habang gumagawa sila ng pizza na mabango at masarap. Mula sa araw na iyon, nangako sina Gurky, Torky at Porky sa kanilang ina na hinding-hindi na sila tatanggap ng anumang bagay mula sa mga estranghero nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sa kabilang banda, ang malaking masamang lobo ay nakontento na lang sa amoy ng pizza na nanggagaling sa malayo. Tuwang-tuwa ang munting kambing dahil ang araw na iyon ay kaarawan niya. Napakasaya niya nang sabihin ng nanay niya na may sorpresang ibibigay sa kanya. Sa tuwa ay nagtanong ang munting kambing sa mga kapatid. Ano ba ang sorpresa ni nanay para sa akin? Sorpresa? Hindi ko masabi. Di pwede. Sige na. Sabihin mo sa akin, kuya. Ano ba yung sorpresa ni nanay sa akin? Kung sasabihin ko, hindi na magiging sorpresa. Di ko sasabihin. Samantala sa kabilang panig ng kagubatan, ang sakim na lobo ay naghahanap ng makakain. Makaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang batang usa. Huhulihin na sana niya ang usa nang marinig niya ang usapan nila tungkol sa nalalapit na pagdiwang ng kaarawan ng kambing na lahat ay imbitado. Di lahat sila ay pupunta doon. Ninais ng gutom na lobo na busugin ang kanyang tiyan ng 7 kambing sa halip na 2 usa.
Mabilis siyang nakarating sa bahay ng mga kambing. Nakita niya si Chef Panda at ang inang kambing na gumagawa ng isang malaki at makulay na cake na puno ng masasarap na candy. Natutuwang inisip ng lobo na nakatago siya sa cake at habang hinihipan ng kambing ang mga kandila, bigla siyang lalabas sa cake at lalamunin niya ang maliliit na kambing. Sa oras na iyon, tinawag ng inang kambing ang dalawa sa kanyang mga anak para sa isa pang sorpresa. Dalhin niyo ang lobo na ito sa kaibigan nating elepante at sabihin sa kanya na hipa nito. Pero huwag niyong ipapahalata sa kapatid niyo. Opo, Nay. Kaya naisip naman ng lobo na puputukin niya ang malaking lobo at huhulihin ang maliliit na kambing. Habang naglalaro ang imahinasyon niya, walang tigil ang paglalaway niya. Tapos ay tinawag ng inang kambing ang dalawa pang anak niya. Puntahan niyo ang giraffe at sabihin na maglagay ng masasarap na sorbetes sa kanyang kariton. Sorpresa din nga pala natin ito, ha? Sorbetes? Yay! Ngayon naman ay inisip ng gutom na lobo na magtatago siya sa loob ng kariton ng sorbetes. Nagkubli siya sa isang sulok at nag-isip. Pipili siya kung anong plano ang kanyang itutuloy na mas madali niyang mahuhuli ang maliliit na kambing. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lahat ng paghahanda ay natapos at ang mga panauhin ay natipon na sa hardin. Siyempre, walang nakakaalam ng plano ng lobo. Masaya ang munting kambing nang makita niya ang mga regalo. Dumating ang elepante na dala ang malaking sorpresang lobo na hinipan niya. Nang makita ng mga kambing ang lobo, hinulaan nila kung ano ang nasa loob. Oh, may higanteng payong kaya sa loob? Hindi. Parang mukha ng lobo. Ano? Lobo? Naku! Sa sandaling iyon, hindi makapigil ang kambing at pinutok niya ang lobo. Ang malalambot na kending bulak na lumabas dito ay nagpasaya sa mga kambing. Napakagandang regalo po. Salamat po. Maya-maya, inanyayahan ng sorbeterong giraffe ang maliliit na kambing na kumain ng sorbetes. Masayang pumila ang mga kambing para sa sorbetes. Ngunit nagsimulang kumalog ang kariton ng sorbetes. Nagtatakang nakatingin ang lahat sa kumakalog na kariton. At lumabas ang kaibigan nila. Surprise! Akala mo hindi ako dadalo, no? Eto na ako. Ay, oo. Nainis nga ako eh. Nang oras na para sa cake, dinala ni Chef Panda at ng inang kambing ang cake sa hardin. Kahit medyo nahirapan. Mas mabigat ang cake kaysa sa inakala ko, Chef Panda. Wow! Lahat ng mga bisita ay nakatingin sa malaking cake nang may paghanga. Para sa akin yung higanteng cake? Oo, halika, mag-wish ka at hipa ng mga kandila. Nagtipon ng lahat sa paligid ng cake. Nag-wish ang munting kambing at habang hinihipan niya ang kandila, nasira ang higanting cake. Nagtalsika ng mga piraso nito sa lahat ng dako. Sa gumuhong cake ay lumabas ang malaking masamang lobo. Napasigaw ang lahat at nagtakbuhan. May lobo! Bilisan niyo mga anak! Kakainin tayo ng lobo! Magtago kayo! Sobrang gulo na ang inang kambing ay patakbo-takbo sa buong lugar upang iligtas ang mga anak. Nahuli ng gutom na lobo ang tatlong maliliit na kambing at tumakbo palayo. Mga anak ko! Bitawan mo sila! Masamang lobo! Makakahabol ka nga, pero hindi mo ako kayang abutan. Akala ng lobo na wala siyang maiiwang bakas dahil mabilis siyang tumakbo. Ngunit may natagpo ang bakas ang inang kambing. Sinundan niya ang mga candy na hinulog ng mga anak. Sakaling hindi niya makayang iligtas mag-isa ang mga anak, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang oso. Pumayag ang oso na tulungan siya. Pagdating ng lobo sa kanyang yungib,
Gutom na siya. Nang susunggabanan niya ang munting kambing, narinig niya ang masayang boses ng oso. La 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 la. Ang daming pagkain! Ang sarap-sarap! La 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 la. Naintriga ang lobo, kaya tinalimunan niya ang mga kambing sa bato at nag-usisa sa oso. Anong meron, oso? Bakit napakasaya mo ata? Oh, may bonggang hangdaan doon sa dulo ng daan. Sobrang dami ng pagkain na hindi ka na magugutom ng 1 taon. Pumunta ka na, siguradong magugustuhan mo. La 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 la. Nagpa siya ang matakaw na lobo na puntahan ang sinasabi ng oso. Pagbalik ko, kakainin ko pa rin ang mga kambing. Ngunit nang makarating doon ang lobo, wala siyang nakitang mesa o piging. Ang lugar ay isa lamang tigang na lupain sa gilid ng bangin. Nasaan ang masasarap na pagkain? Sa sandaling iyon, lumabas ang inang kambing sa pinagtataguan at mabilis na sinuwag ang lobo na nahulog ito sa bangin. Nagpunta kaagad ang inang kambing sa lungga ng lobo at iniligtas ang mga anak. Ah, ikaw ang aming bayani, nanay! Me! Habang pabalik ang mga kambing sa masayang buhay, hindi naunawaan ng malaking masamang lobo na ang kanyang kasakiman ang tumalo sa kanya. Addis Ababa Fairy Tales, mga kwentong pambata, si Little Red Riding Hood. Sa kagubatan, nakatira ang isang maliit na batang babae at ang kanyang ina. Tuwing aalis ang batang babae, lagi niyang suot ang pulang pamandong na ginawa ng lola niya para sa kanya. Kaya ang bansag sa kanya ay Little Red Riding Hood. Bisperas ng bagong taon. Habang naghahanda ang kanyang ina sa kusina, lumapit si Little Red Riding Hood. Nanay, masaya ako. Magbabagong taon na. Pupunta ba si Lola ngayong gabi? May sakit ang lola mo. Baka hindi siya makarating mamaya. Gumawa pa naman ako ng mga biskwit. Eh di, ihahatid ko na lang yan sa bahay ni Lola. Hindi anak, sobrang maginaw. Dito ka lang sa bahay. Ako na ang maghahatid nito. Igagawa ko na rin siya ng tsaa para mabilis siyang gumaling. Ako na lang po, nanay. Sige na. Marami ka pang dapat gawin, di ba? Babalik din ako agad. O sige, basta magsuot ka ng pangginaw. Agad niyang sinuot ang pulang bota at pulang pamandong. Kinuha niya ang basket na inihanda ng kanyang ina at umalis na. Huwag kang lilihis sa daan at umuwi ka bago magdilim. Opo, nanay. Napakalamig noon. Nababalot ng niebe ang buong kagubatan. Masaya namang naglalakad si Little Red Riding Hood. Sa liblib ng kagubatan ay may isang mangangaso. Hinahanap niya ang lobo na pumapasok sa mga tahanan upang manguha ng pagkain. Hindi ko akalain na mag-isa lang ako ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya dapat ay mahuli kita ngayon, mailap na lobo, para naman mas masaya ang pasok ng bagong taon para sa lahat. Kinatatakutan ng mga taga-baryo ang lobo na ngayon ay nasa gubat at naghahanap ng mabibiktima. Ayoko talaga sa tagniebe. Hindi ako makakahanap ng makakain. Samantala, sa paglalakad ni Little Red Riding Hood, napansin niya ang isang batang gasel sa kakahuyan. Nanginginig sa lamig ang batang gasel. Kawawa naman siya. Ginaw na ginaw. Nais ni Little Red Riding Hood na makatulong. Ngunit nang mapansin siya ng gasel, tumakbo ito palayo. Hoy, huwag kang tumakbo. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumulong. Sinundan ni Little Red Riding Hood ang gasel patungo sa kagubatan. Ngunit napakabilis tumakbo ng gasel. Bigla na lang itong nawala. Nagpatuloy si Little Red Riding Hood sa pagsunod sa gasel. Ngunit naisip niyang imposible na itong mahanap.
Napatingin siya sa paligid. Napansin niya na malayo na siya mula sa daan. Naliligaw na siya sa liblib ng kagubatan. Dahil sa makapal na niyebe, mahirap nang malaman kung nasaan siya. Naisip niyang sundan ang mga bakas ng paa niya sa nilakaran niya. Ngunit kalaunan ay natakpan na ng niyebe ang mga bakas. Kinakabahan na si Little Red Riding Hood. Naliligaw na siya at naiiyak na siya. Anong gagawin ko ngayon? Saklolo! Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Saklolo! May nakarinig naman sa kanya. Pero ito ay walang iba kundi ang masamang lobo. Tulong! May tao ba dyan? Sinundan ng lobo ang tawag na naririnig niya. Maya-maya ay nakita niya si Little Red Riding Hood. Dahan-dahan itong lumapit. Nang makita ng munting bata ang lobo sa harap niya, takot na takot siya at nagsisigaw. Saklolo! May lobo! Tulungan niyo ako! Psst! Huwag kang sisigaw. Hindi kita sasaktan. Narinig kita kaya narito ako para tulungan ka. Mukha namang hindi nananakit ang lobo, kaya kumalma si Little Red Riding Hood. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ng batang babae sa kagubatan ng nag-iisa? Hahatiran ko ng biskwit ang lola ko na may sakit pero naligaw ako. Oh, wala pang taong tumira dito sa liblib. Saan ba nakatira ang iyong lola na may sakit? Nagdududa pa rin si Little Red Riding Hood sa lobo, kaya hindi niya sasabihin kung saan nakatira ang kanyang lola. Hindi ko makita ang bahay ni lola dito. Kung may babalik mo ako sa kalsada, baka matuntun ko kung saan. Sige, halika. Sumunod ka sa akin. Walang magawa si Little Red Riding Hood kundi sundan ang lobo sa kagubatan. Ngunit may masamang plano ang lobo para sa kanya. Kapag nakarating kami sa kalsada, ituturo niya sa akin kung saan nakatira ang kanyang lola. Kakainin ko muna siya at pagkatapos ay kakainin ko rin ang kanyang lola. Yan ang tinatawag kong piyesta sa bagong taon. Ilang sandali pa ng paglalakad, natagpuan ng lobo at ni Little Red Riding Hood ang kalsada. Oh, nandito na tayo. Ngayon, naalala mo na ba saan ang bahay ng lola mo? Gusto nang paalisin agad ni Little Red Riding Hood ang lobo para makapagmadali na siya sa pagpunta sa kanyang lola. Kaya ko nang mag-isa mula rito. Hindi naman masyadong malayo. Yun yung pulang bahay sa dulo nito. Napagtanto ni Little Red Riding Hood na nagkamali siya sa nasabi. Ngunit huli na. Talaga ba? Sa paglapit niya kay Little Red Riding Hood, ngumanga ng malaki ang lobo. Ngunit nang makarinig ng putok ng baril, umaripas ito ng takbo. Nakahinga ng maluwag si Little Red Riding Hood at nagmadali ng tumungo sa bahay ng lola niya. Samantala, hinahanap pa rin ng mga ngaso ang lobo. Hindi niya napapansin ang bakas ng lobo sa niyebe. Alam kong nandito ka. Mahanap rin kita. Matapos ang mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang bahay ng lola niya. Kumatok siya sa pintuan. May narinig siyang boses mula sa loob. Bukas ang pinto, mahal kong apo. Pasok ka na. Medyo nanibago si Little Red Riding Hood sa narinig na boses ng lola niya. Hindi ganun ang boses ni lola ah. Pero baka naman dahil may sakit siya. Binuksan ni Little Red Riding Hood ang pinto at pumasok. Lahat ng mga kortina ay sarado.
Sa madilim na silid ay naroon ang kanyang lola na nakahiga sa kama at hanggang dibdib ang kumot. Salamat naman, dinalaw mo ako, Apo. Oh, ano yung dala mo para sa akin? Nagluto po si nanay ng mga biskwit. Hindi ka daw po makakarating sa bisperas ng bagong taon, kaya naisip kong puntahan kita. Ang bait naman ng apo ko. Lumapit ka para makita kita na mas mabuti. Lumapit si Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Ngunit nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam tungkol dito. Lapit pa, Apo ko. Sige na, lapit pa. Isang hakbang na lang ang lapit ni Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Nanibago siya sa hitsura ng lola niya. Lola, ano pong nangyari? Bakit ang laki ng tenga mo? Para mas marinig kita, Apo ko. At bakit po ang laki ng mga mata mo? Para mas makita kita, Apo ko. Yung mga braso mo, bakit po ang laki-laki? Para mas maiyakap kita, Apo ko. Yung ngipin, bakit may pangil ka? Para kainin kita. Biglang tumalon ng lobo mula sa kama at sinugod si Little Red Riding Hood. Saklolo! Bumalik ka dito. Hindi ka makakatakas sa akin. Nakalabas ng bahay si Little Red Riding Hood at mabilis na tumakas. Ngunit matulin din ang lobo at maaabutan na siya. Sa akmang madadakma na siya ng lobo, may naapakan ang paa nito. At nakita na lang ng lobo ang sarili na nakasabit na siya sa puno. Huminto si Little Red Riding Hood at paglingon niya, nakita niyang nabitag ang lobo. Nilapitan niya ito. Sabihin mo sa akin, masamang lobo, nasaan ang lola ko? At ano ang ginawa mo sa kanya? Magsalita ka! Wala na siyang panggagawa. Huwag kang mag-alala. Nakita niya ang mga ngaso na parating. Nasa mabuting kalagayan ang lola mo. Nang mabaitaan kong may sakit siya, dinala ko siya sa aking kubo upang maprotektahan siya. At naglagay ako dito ng pitag para sa lobo. Mabuti naman na nahuli ito bago pa man makapaminsala sa inyo. Masamang lobo, pinasok niya ang bahay ng lola ko, tapos isinuot niya ang damit ni lola. Pero alam kong may kakaiba dito, di niya ako nalinlang. Halika na, puntahan natin ang lola mo. Hayaan na natin nakasabit yan dyan sa bisperas ng bagong taon. Bukas ko na yan aasikasuhin. At sinundo na nga nila ang lola sa kubo ng mga ngaso. Sinigawan sila ng lobo. Hoy! Huwag niyo akong iwanan dito. Bumalik ka dito. Gabi na nang makauwi si Little Red Riding Hood kasama ang lola at ang mga ngaso. Hinihintay na siya ng kanyang ina sa harap ng bahay. Tuwang-tuwa siya nang makita ang anak. Anak, saan ka pa ba nagpunta? Oh, Nay, ikaw pala. May masamang nangyari ba? Ikukwento ko po lahat, nanay. Pero dapat po muna akong humingi ng tawad. Lumihis po ako sa landas, kaya naligaw ako sa kagubatan. Hindi na po ako susuway ulit. Doon na nagdiwang ng bagong taon ang mga ngaso sa bahay ni na Little Red Riding Hood. Sama-sama silang kumain ng medyanoche at sumayaw sila sa pagpasok ng bagong taon. At ito naman ang pinakamalas na bagong taon para sa lobo.